Matindi to, hala palasyo na taranta. Cardema, file impeachment PBBM, Duterte, VP Sara, F. Elisa, Booking. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaksyon ito post ng Duterte Youth Party List. Ayun na, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, suportahan natin yan si General Macanas, the General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Good news po ito para sa mga DDS. Bad news para sa mga loyalist. Yun lang. Sabi dito, Duterte Youth Party List files first impeachment complaint against Ferdinand R. Marcos Jr. At the moment, Naku, may magpapail din as endorsed by Duterte Youth Party List, Ronald Cardema and Marie Cardema of Calamba City, talagang solid sila sa mga Duterte, mga Cardema, no? are filing the first impeachment complaint against President Bongbong Marcos for allowing the transfer of a Filipino citizen, former President Rodrigo Duterte, to foreigners. Ayan yung sinasabi na si PBBM meron siyang immunity kasi nga presidente pa siya. 'Di ba? Kaya hindi siya pwedeng madawit sa nagiging issue yung kaso sa investigasyon about sa pagkakadala kay PRRD. Kaso nga lang dito sa impeachment is wala siyang immunity. Kumbaga pwede pa rin siyang ma-impeach kung tutuusin. Ayan. At meron ding naghahain naman sa kanya. Kay VP Sara may naghahain ng impeachment. Sa kanya din may naghahain ng impeachment. Nakuha. Kung sabay pa lang matatanggal to si VP Sara at si PBBM, ba? Ang swerte naman ng makikinabang sa mga pwesto nila. Di ba? Naisip nyo ba yun, mga katunay? Walang kahirap-hirap. Oh, wow! Ito na ang inaasam-asam ng maraming Duterte supporters. Kasi sinampahan nila ng impeachment complaint si VP Sara nang dahil lang sa ilan yun? Yung may notice of disallowance, 73 million na ito pa kaya? Betrayal of public trust. Kidnapping, arresting a former president and submitting it to foreigners. Okay. And then bawal din kasi yan eh. Di ba? Magbasa tayo kumbaga sa impeachable din yan eh. mga comments. Michael Centino, very good. Vote for Duterte Party List. Sa mga surveys, isa sa mga nangunguna nasa top ang Duterte Youth Party List. They are now insured of at least 3 seats in Congress. Kaya pwede, butuhan nyo pa rin. Sigurado iboboto yan, syempre. Mabasa pa lang yung Duterte dun sa Youth Party List, yung Duterte pa lang eh. 'Di ba? Kapansin-pansin na 'yun, 'di ba? Pero mas maganda to, yung mga ganyan. Yung mga sinusuportahan is yung alam natin yung ipinaglalaban tama. Yun naman talaga ang kailangan natin eh. Zetro, good done. Vote for Sir OFW. Jimmy Pableo, good job. After the election, a lot of congressmen will support that move. Yeah. Maganda ito dahil depende sa outcome ng election, nang dahil sa Iglesia ni Cristo, baka marami sa mga re-electionist yung pumirma sa impeachment case ni VP Sara, baka marami-rami dyan ang matatalo. Kung mananalo yung mga pro-Duterte ng mga kandidato, delikado sila. Kaya nga ako kahit ako napapansin ko yung ganun. Yung mga pumirma talaga sa impeachment ni VP Sara is talagang nagdedelikado talaga yun. 'Di ba? Kasi maaari silang mapalitan at yun talaga yung naging mitya kung bakit sila masisira sa mga tao. 'Di ba? Kung hindi nila ginawa yung ganung bagay, wala sanang problema sa karir nila sa political. 'Di ba? Kaso nga lang, ito yung nagiging problema sa kanila. Siyempre, yung mga tao na sumusuporta sa mga Duterte, hindi nila hahayaan na manatili pa rin sa pwesto yung mga tao na alam nilang magiging trigger kay VP Sara. 'Di ba?
alam naman natin, napakaraming supporter ng mga Duterte. Hindi lang naman maliit ang supporter niyan. 'Di ba? Kaya nga pinagkakaabalahang banggain ng mga Duterte. Dahil hindi lang yan isang maliit na isda, kundi napakalaking isda niyan. 'Di ba? Ngayon, kung lalong-lalo na kung hindi na sila makakabalik uli sa pwesto, halimbawa hindi na sila binoto ng tao, malaki talaga yung pag-asa na mapawalang bisa yung impeachment ni VP Sara. Kasi katulad nito, kaya nga minamadali nila yan eh. Yung impeachment kay VP Sara habang wala pang eleksyon, di ba minamadali nila noon? Siyempre habang nasa pwesto pa sila. Kasi alam nila, hindi nila alam ngayon kung ano yung magiging kapalaran nila ngayong darating na eleksyon. Kung sila ba'y magpapatuloy pa rin o hindi na. Kasi kapag iba na ang gagawa niyan, mag-iiba na yan. Hindi na katulad ng dati yan, bago na naman. Kung kakampi ni VP Sara yung mga nandiyadyaan sa Kongreso, di ba? Kaso nga lang ang problema, kilala naman natin kung sino yung speaker. Yun nga lang. Di ba? Patuloy pa rin kaya nilang labanan si Tambi kung sakasakali. Di ba? Halimbawa, manalo yung mga congressman ng mga Duterte. Susuway ba sila kay Tambi? Parang gano'n. Doon natin makikita ngayon yan. Kaya napaka-exciting, parang telenovela talaga ang politika ngayon. So tingnan natin, basta at least nandyan na yung impeachment complaint. Art Nick, sana may sumunod mag-file ng impeachment. Alvin Dayer, yes to impeachment. Dewi Santos, I voted for you. Itong Duterte party list. Robert Lee Dalana, voted Duterte Youth. Ayan. Leilani Dumago. Yes, very good. Duterte Youth party list. Itong mag-asawang Cardema, ang pagkakalam ko si Ronald Cardema is dating PMA cadet. So, malaking connection niya sa mga PMAers. So, nung hindi pa nagkahiwala ang unity team, malakas siya both sa Duterte at saka Marcos. Ninang, inaanak sa kasal ni President Marcos at First Lady Liza, inaanak nilang kasal itong mag-asawang Cardema. Ganyan po. May napanood akong birthday greetings ng mag-asawang Marcos. Kino-congratulate nila itong mag-asawang Cardema sa, I think, birthday ata ni Ronald Cardema. Kaso nga lang, nagiging mas matimbang sa mga Cardema ang mga Duterte. Yun nga lang. Nakita natin kung kanino talaga sila solid. 'Di ba? Pero nakakabilib tong Cardema. Kasi alam naman nila na wala sa posisyon ng mga Duterte pero nagiging solid pa rin sila. Yun yung mga nakakabilib eh. Yung tipo na hindi nila iniiwan sa ere yung kung sino yung sinusuportahan nila. Hindi sila nagre-rely kung sino yung nakaupo ngayon. Kasi kung tutuusin, may mga kaibigan si PRRD, may mga kasama siya na nawala na sa tabi niya. 'Di ba? Pero etong mga taong to, bihira lang talaga magkaroon ng mga ganitong tao na hindi ka nila iiwan sa oras na ganito ang nangyayari sa iyo sa pagkalubog mo. 'Di ba? Kasama mo sila. Kaya saludo ko dito sa mga Cardema. So, very close sila. Kaya lang nung magkahiwalay ng unity, itong si Ronald Cardema, commissioner ng National Youth Commission, tinanggal. So, ang kongresista dyan sa Kamara, yung babae si Marie Cardema. Maalala nyo nung hearing ng Quadcom sa Kamara, nandyan si Pangulong Duterte. Lahat ng mga kongresista, ginisa nila si Tatay Digong. Ito lang si Congresswoman Cardema ang bumipensa kay Tatay Digong. Kaya, saludo ako dito sa Duterte Youth Party List. Dapat nga silang manalo. Fred Serna, yes, vote straight, me and my family from Davao del Sur. Ayan talagang exciting na mga katunay, ilang araw na lang talaga. Eleksyon na. Talagang yung sinusubaybayan natin, magkakaroon na ng kasagutan yan pagkatapos ng eleksyon. Sino-sino kaya yung mananalo? Kasi kung tutusin, sinasabi ko nga dati, hindi natin inaabangan yung mga mananalo sa congressman dati. Dati hindi natin inaabangan yan. Ang hinihintay lang natin, yung mga senador na mananalo, sino ba yung mga kapasok? Kasi syempre, ano bang pakialam natin kung yung congressman manalo dyan, distrito lang nila yan.
'Di ba? Hindi naman para sa buong bansa yan. Pero ngayon, sigurado pati yung mga mananalo sa Kongreso is talagang hihintayin mo talaga. 'Di ba? Kasi nga alam natin naging involved sila sa pagkakapirma ng impeachment ni VP Sara. Sino-sino ba yung mga mawawala? At sino-sino ba yung mga makakabalik uli? 'Di ba? Kaya talagang exciting, no? Talagang sinusubaybayan ng mga tao, hindi lang Senado pati Kongreso sinusubaybayan na rin. Celiana. Thank you, sir. We always support party list. Yes, yes. You have my vote. Wow. Okay, so pag-usapan natin yung timing ba? Bakit ngayon nila i-final? Bakit hindi na lang nila i-final sa susunod na Kongreso? Oo, Yun lang ang tanong ko. Ayun. Final nila ngayon. So, pag-uusapan, pag-open ng 19 Congress kasi may mga isang buwan pa. Ano sa tingin nyo, mag-prosper kaya ito? At saka syempre, iba pa yung mga nakaupo nun. 'Di ba? Kung ngayon nila i-file yan. Pwede nga naman yung sinabi ni General Macalas, bakit hindi nalang tapusin yun ngayon? Yung bago na lang saka sila nag-file kung magfa-file sila. 'Di ba? So, parang kung ako ang iyong tatanungin correct me if I'm wrong. Kung ang magdidesisyon yan itong 19 Congress, ay majority ng mga congressman, kahit matalo pa sila sa eleksyon, kasi hanggang June 30 pa man lang, Oo. dahil na-file na ngayon, baka hindi rin mag-prosper, baka hanggang committee level lang yan. Parang baliwala pa rin. Yun lang ang nakikita ko. But, the fact na na-file nila, to me, magandang pruweba na yan. At least mayroong makayang magsampa ng impeachment. Nandito yung inattach yung sandali. Kumbaga pinapakita nila dito na meron pa talagang natitirang mga matatapang, 'di ba? Malakas ang loob, syempre, 'di ba? Kumbaga administrasyon yung binabangga mo, no? Yung iba, syempre di nila kayang banggain eh. Kumbaga laruin na lang nila. Kaibiganin mo, parang ganun yung nangyari. Pero ito talaga yung mga kardema, pinapakita talaga nila yung pagiging solid nila. Na yun nga lang sa mga Duterte. Inattach yung dokumento. Ito. Yan House of Representatives verified complaint for impeachment against the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos. Verified impeachment complaint. Yan. So, verified impeachment complaint na ito. So, again, ayan, maraming people who reacted. In less than 1 hour, 7,500 ang nag-react, 4,000 ang nag-like, 3,200 ang nag-love. So, positive. So, congratulations, Duterte Youth. Grabe ang daming may gusto Party list, hindi na mapigilang pagkapanalo. Ulitin ko, nasa top 3 sila, o top 4 kaya. Wow. Assured na sila ng maganda tatlong kongresista sa 20th Congress. At sana ito makakatulong dito sa impeachment laban sa Pangulo. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.